guys, ito ang Chocolate Hills, Bohol's top tourist destination. Nakasama ito sa 7 wonders of the world together with Palawan Underground River for quite some time. Lahat ng pumupunta dito sa Bohol pumupunta ng Chocolate Hills guys. 100 pesos ang entrance dito. It used to be 50 pesos pero nagdagdag sila ng shuttle kasi puno na yung parking sa itaas. Pero ngayon i-drop off na ng mga driver yung mga guest, pero they stay on 100 pesos. Kaya additional kita ito ng LGU ng Carmen. At fortunately nagawan nila ito ng kalsada bago pa nagkaroon ng mga rules and regulations patungkol sa DENR. Kaya ayos lang, hindi na ito saklaw ng mga bagong rules. But it's a lovely place guys. Dapat lang naman na i-develop na ang mga ganitong tanawin. Although nasira ng konti dahil sa kalsada, dahil sa hagdan, ano naman gagawin ng mga tanawin kung hindi naman napupuntahan ng tao? So it's just a good thing na na-develop ito. Dapat ma-develop din yung ibang mga tourist destination. Kaysa napangibabaw pa yung mga rules and regulations sa DENR tapos hindi naman napupuntahan ng tao, hindi rin napapakinabangan. As long na hindi nasisira ang kalikasan, okay lang yun. Yung ibang lugar nga, kahit dito sa Bohol, like let's say Banati, kinakalbo na yung may construction doon sa itaas, pero bakit walang issue yung sa Banati? Dahil ba politician o nakapaglagay yung nagpatayo ng building doon? Ang laki ng project kaya dyan sa Banati, halos nakakalbo na yung tuktok ng Banati, pero wala tayong narinig na issue kasi mapolitika. Yung Captain's Peak, palibhasa, siguro mayroong hindi nalagyan doon, pinasara, kawawa yung may-ari, nilumutan na ngayon. Di additional attraction sana yon ng mga turista dito sa Bohol. Yun nga lang na maraming issue, so kulang sa papers, nakakasira ng kalikasan. Ang daming mga bundok na kinakalbo dito sa Bohol pero walang issue. Hindi ko maintindihan ang batas talaga dito sa Pilipinas. Ayan na naman ngayon, higpit-higpit sa ASF, may mga checkpoint, nag-check ng mga produkto na may baboy, tapos yung droga nakakalusot. Laganap na ang droga dito sa Bohol ngayon. Palibhasa wala na si Duterte at hindi naman pinapangatawanan ng gobyerno ngayon ang pagsugpo sa droga. Kaya yan, mura na naman ang mga drugs ngayon at laganap na naman. Paano pa asenso ang Pilipinas yan?